Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, salamat sa Panginoon, ang Diyos natin na walang imposible sa Kanya. At sa pag-aaral natin sa umagang ito, pag-uusapan po natin o pag-aaralan natin yung mga bagay na alam natin kaya ng Panginoon. Bago po yun, awit tayo sa Panginoon, nothing is impossible. I read in the Bible the promise of God that nothing for Him is too hard. Impossible things He has promised to do if we faithfully trust in His word. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His word. Hearken to the voice of God today. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His word for everything. Oh, everything. Yes, everything is possible with God. All things are possible. This is His word. Receive it, it's written for you. Believe in His promises. God cannot fail. For what He said He will do. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His word. Hearken to the voice of God today. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His word for everything. Oh, everything. Yes, everything is possible with God. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His word. Hearken to the voice of God today. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His word for everything. Oh, everything. Yes, everything is possible with God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Talaga naman pong walang imposible sa Panginoon. Siya ang may gawa ng langit at lupa at dumidinig ng ating mga panalangin at ang nag-aayos ng buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon. Bago po tayo sa pag-aaral ng Diyos, tayo po muna manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga po na walang imposible sa inyo, Panginoon. Kayo ang may likha sa amin, Panginoon. Kayo ang may likha ng mundong ito, O Diyos. Kaya't alam namin, Panginoon, kung ano man ang aming ilapit namin sa inyo, Panginoon, ano man ang aming sitwasyon, O Diyos, walang imposible sa inyo. Kayo mag-aayos, Panginoon. Kayo ang tutugon sa aming mga panalangin. Kaya't salamat sa inyo, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo. Kami po ay samahan nyo sa pag-aaral namin sa umagang ito. Sa inyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Walang imposible sa Kanya. At kung maririnig natin ng mga salitang yon, pag narinig natin yung all things are possible o walang imposible sa Panginoon, ano ba yung naiisip natin? Tayo ba ay napupuno ng pag-asa o yung faith ba natin ay mas tumatatag o mas lumalakas?
o iniisip lang natin na minsan ay baka wini-wish lang natin o hinahangad lang natin na wala talagang imposible sa lahat. Wala talagang imposible sa Panginoon. Pero sa ating mga babasahin, may babasahin po tayong ilang mga verse sa Bible. Una po sa Matthew 19, verse 26. Sa Matthew 19, verse 26. Sabi po dito ay, ulitin ko po, Matthew 19, verse 26. Ang sabi po dito, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Muli po sa Mark chapter 10, verse 27. Sabi po dito, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Ang Panginoon po ay walang limitasyon. Meron siyang unlimited power at abilidad na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. O sa ibang salita ay walang imposible sa Panginoon. Kaya ng Panginoon gawin ng lahat, kaya naman walang tao na hindi niya kayang iligtas. Kung meron man sa pamilya natin o sa mga kaibigan o sa ating mga relatives na hindi pa nakakilala sa Panginoon, kaya tayong tulungan ng Panginoon na sila ay maligtas o makakilala sa Panginoon at walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Kung ayon ito sa kanyang kalooban o yun ang plano ng Panginoon at anuman yung napakahirap o kung sa mga doktor ay wala ng cure o sa ibang tao ay wala ng pag-asa sa ating mga sakit. Walang imposible sa Panginoon dahil kaya niyang gawin ang lahat at walang lugar na hindi niya kayang magdala ng kanyang o ipadala ang kanyang presensya nasaan man tayo, sa lupalop man ng mundo, nasa mahirap man o nasa mga lugar man na hindi alaw o hindi malaya ang makapag-aral ng salita ng Diyos, ay kaya ng Panginoon na ipadala ang kanyang presensya sa mga anak niya kung hihilingin ito ng kanilang mga anak at makikita ng Panginoon ng pagnanasa at walang sitwasyon na hindi kayang baguhin ng Panginoon. Kahit naiisip natin na parang wala nang katapusan o darating man sa pag-iisip natin na wala nang pagbabago sa sitwasyon natin sa ating buhay o anumang aspeto ng ating buhay, ay walang bagay na hindi kayang solusyonan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, lahat ay posible sa Panginoon. Sa kanyang pamamaraan ay bukod sa pag-iisip ng tao, kaya't posible sa Panginoon ng lahat ng bagay. Isa sa mababasa natin sa Biblia yung kanyang pagsasalita at nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng nalikha ang mundo. Sabi sa Hebrews chapter 13, sa Hebreo chapter 11 verse 3. Nuulit ko po sa Hebrews chapter 11 verse 3. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil po sa nagsalita ang Panginoon, dahil sa kanyang tinig ay nagkaroon ng mundo. Kaya anong imposible sa Panginoon? Imposible sa Panginoon na gawin niya ang mga imposibleng bagay o walang imposible sa Panginoon. Dahil nakita naman po natin noon, ating nabasa sa kanyang mga salita na sa pamamagitan lamang ng kanyang salita ay nalalang ang mundo. So anuman yung ating pinagdadaanan o anuman ang meron sa ating buhay na mukha ng imposible, ay posible pa rin sa Panginoon na mabago ang ating sitwasyon o kung anuman yung nilalapit natin sa Kanya.
Dahil mababasa natin sa Biblia, ang binigay sa atin ng Panginoon na marami pang ginawa ang Panginoon ng mga imposibleng bagay. Yun nga po yung kanina natin pinag-uusapan, yung creation o yung paglikha ng langit at lupa. Isa pa yung pagpart ng Red Sea upang makatawid ang mga Israelita. Pinakain ng milyon. Pinakain sila sa loob ng 40 taon. At sa kapanganakan ng Panginoon ay siya isinilang sa pamamagitan ng virgin birth. At ang pag-resurrect ng Panginoon o yung resurrection ni Jesus. At iba pa sa mababasa natin sa Biblia ay ini-specialize ng Panginoon yung mga imposibleng bagay, yung mga hindi maabot ng ating kaisipan o minsan ay hindi na natin maisip na mangyayari pa. Minsan, meron doon yung para ma-deliver o mapalaya yung mga Israelita sa Ehipto ay nagpadala ng ang Panginoon ng 10 salot sa Ehipto upang paalisin sila o palayain sila ni Paraon. At upang gabayan sila ay gumagamit ang Panginoon ng ulap sa umaga at pillar of fire naman sa gabi. At pinakain sila ng mana kaysa sila ay paghanapin pa ng kanilang pagkain. Ang Panginoon na ang gumawa ng paraan upang sila ay makakain. Meron pa ay yung meron pang isang na ating mababasa sa Biblia para magkaroon ng kaligtasan sa mundo ay namatay ang kaniyang anak para sa atin at muling nabuhay upang ipakita sa atin na walang imposible sa Panginoon at tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. At meron pa din tayo mababasa sa Biblia na upang mapalaganap ang salita ng Panginoon o ang kanyang mga salita, ay pumili ang Panginoon ng mga mangingisda, mga tax collectors, at mga kababaihan, mga untrained. At ibinaliktad nila ang mundo o sila ang mga ginamit ng Panginoon upang maihayag ang kanyang mga salita. Kaya't hindi imposible sa Panginoon na gamitin niya ang mga katulad natin na hindi worth it o walang masyadong mataas na maihayag sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay hindi siya tumitingin sa kung ano yung kakayanan natin bilang tao. Dahil kung sa atin lamang, sa ating kakayanan na tayo magbabase ay hindi talaga kakayanin ng ating kaisipan kung hindi kailangan natin ng pagtulong at pagsama ng Panginoon. Dahil ang Panginoon hindi siya nag-ooperate o hindi siya kumikilos sa pamamagitan ng kung paano tayo kumilos. Dahil yung mga paraan ng Panginoon ay hindi katulad nung kung paano tayo kumilos o kung paano yung paraan natin, at ang kanyang pag-iisip ay hindi katulad ng pag-iisip natin. At hindi siya gumagawa ng mga bagay na binabase sa kung ano yung kakayanan natin, kundi ang Panginoon ay ginagamit tayo upang makasatuparan yung kung ano yung kanyang kalooban. Dahil walang imposible sa Panginoon. At minsan may mga ginagawa ang Panginoon sa buhay natin na hindi natin naiisip kung posible ba. Pero lahat ay posible sa Panginoon. Sabi sa Luke, katulad ng sinasabi po sa Luke chapter 1 verse 37. Sabi po dito, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Wala sa vocabulary ng Panginoon ang imposible, dahil kahit dun sa mga pinaka-imposible para sa ating mga tao ay posible sa Panginoon. Kahit na sa sitwasyon natin, isipin natin ay wala ng katugunan, o sa ating mga panalangin ay wala ng katugunan, o kung meron man tayong nilalapit sa Panginoon na mga tao na upang makarinig ng kanyang salita, mailapit natin sa pananampalataya, ay kung isipin natin minsan ay imposible, pero walang imposible sa Panginoon dahil siya ang may lalang ng lahat ng bagay at alam niya ang lahat ng dapat gawin. Sabi sa Mark chapter 9 verse 23,
Sabi dito, sinagot siya ni Jesus, bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Tulad ng pinag-uusapan natin kanina, lahat ay posible sa Panginoon. Pero merong mga limitasyon. Katulad ng sinabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Hindi magiging posible ang bagay na sa plano ng Panginoon kung hindi tayo maniniwala sa Kanya. Matatanggap lamang natin yung mga bagay na pinapaniwalaan natin, kung ano lang yung pinapaniwalaan natin. Katulad ng sinasabi sa Matthew chapter 21 verse 22. Sabi doon, anuman ang hilingin nyo sa Diyos sa panalangin ay matatanggap nyo kung sumasampalataya kayo. Pag tayo ay mananalangin, dapat tayo ay maniwala. Hindi gagana ang panalangin kung hindi natin sasamahan ng pananampalataya at paniniwala. Dahil katulad nga nung sinabi sa nabasa natin kanina ay matatanggap lamang natin kung ano yung kaya nating paniwalaan. Kahit lahat ay posible sa Panginoon, pero kung hindi naman tayo maniniwala sa Kanyang mga salita ay baliwala lamang ito. Dahil kung meron tayong pananampalataya, makikita natin yung mangyayari. Lahat ay posible sa Panginoon, sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Makikita natin na walang sinabi ang Panginoon na meron lang iilan na posible sa Kanya. Kung hindi sinabi ay lahat. Pero kailangan nating maniwala sa Panginoon. Kailangan nating maniwala na posible ang lahat ng bagay sa Panginoon. Tulad nung binasa natin sa Matthew 21 verse 22. Sa Matthew 21 verse 22, sabi doon, anuman ang hilingin natin sa Diyos sa panalangin ay matatanggap natin ito kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon. At sa Mark 11:24, sabi doon, kaya tandaan nyo, anuman ang hilingin nyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap nyo na ito at matatanggap nyo nga ito. Kaya kailangan nating panampalatayanan, kailangan nating maniwala na lahat ay posible sa Panginoon. Dahil ito ang susi upang matanggap natin ang kanyang tugon sa ating panalangin. At para matanggap natin ito, kailangan nating maniwala. Kailangan nating maniwala bago man mangyari kung ano yung pagbabago na inilaan sa atin ng Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. Tayo ay namumuhay sa kung ano yung ating ating pananampalataya, hindi sa kung ano yung ating nakikita. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa kung ano lang yung nakikita natin. Hindi ko sinasabi na i-ignore na natin kung ano yung nakikita natin, pero kailangan nating mamuhay sa ating pananampalataya at hindi lang kung ano yung nakikita natin. Huwag tayong mamuhay sa takot kung hindi sa pananampalataya, dahil kung sa nakikita lang natin, may mga pagkakataon na pwede tayong matakot dahil may limitasyon kung ano yung naiisip ng tao, kung ano yung nararamdaman ng tao. May limitasyon po ito. Pero kung tayo ay lalapit sa Panginoon at paniniwalaan natin na walang imposible sa Kanya, tayo ay tutugunin ng Panginoon, tayo ay Kanyang sasamahan. Tayo ay naglalakad sa pananampalataya natin sa Panginoon. At kung gagawin natin yun na makita man natin ang sitwasyon, tayo ay magkaroon ng pananampalataya. At sabihin natin, lahat ay posible sa ating Diyos. Lahat ay posible sa Panginoon. Dahil alam natin na pag ito yung pinaniwalaan natin na lahat ay posible sa Panginoon o walang imposible sa Panginoon, ay tiyak na tutulungan tayo ng Panginoon na malampasan kung ano man yung inilalapit natin sa Panginoon. Kaya't salamat sa Panginoon, lahat ng bagay ay kayang gawin ng Panginoon. Kaya't kaya niyang magpagaling ng mga sakit, ng mga nasa isip natin ay uncurable na. Kung ano man sinasabi nung nasa paligid natin o ng mga doktor, lahat ay kayang pagalingin ng Panginoon ayon sa Kanyang kalooban. At kung tayo ay maniniwala sa Kanya,
Kaya niyang gumawa ng mga himala. Katulad ng mga nababasa natin sa Biblia na kung paano gumawa ng himala ang Panginoon nung mga unang panahon o nung mga panahon na siya ay nandito sa lupa. Kaya rin yung gawin ng Panginoon kung tayo ay maniniwala. Sa panahon natin ngayon, kayang gawin ng Panginoon ng mga himala upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. At kaya niya tayong palayain sa anumang mga nakabind sa buhay natin, sa anumang sitwasyon na ating pinagdadaanan. Kaya tayong palayain ng Panginoon. At sa pagbabasa natin sa kanyang mga salita, kaya niyang gawin yung mga kaya nating paniwalaan. At salamat sa Panginoon. Sabi sa Biblia ay lahat ay posible sa Panginoon, at naniniwala ako na sa atin po kanyang mga anak ay meron ng minsan na sa buhay natin ay napatunayan natin na walang imposible sa Panginoon. Sa maliit na bagay man o sa malaki, napatunayan na natin na walang imposible sa Kanya. Dahil lahat ay posible sa Panginoon. At naniniwala ako na dahil lahat ay posible sa Panginoon, o all things are possible with God, ay connected sa all things are possible with God to those who believe. Dahil kung ano yung katulad nga nung sasabi ko kanina, ay kung ano yung pinapaniwalaan natin, yun yung ibibigay sa atin ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Kaya't kailangan nating maniwala at manampalataya sa Panginoon. Gagalaw ang Panginoon o ilalaan ng Panginoon yung mga pinapaniwalaan natin o yung pananampalatayanan natin, dahil nagre-response ang Panginoon sa kung ano yung pananampalataya natin sa Kanya. Gagawin ng Panginoon kung ano yung pinaniniwalaan natin na gagawin ng Panginoon. Kaya't maniwala tayo sa kung ano man ang sitwasyon natin sa ating buhay, ano man yung ating inilalapit sa Panginoon, sa pangailangan man, sa physical man, sa spiritual, ay gagawa ang Panginoon sa ating buhay. Dahil ang Panginoon ay unlimited ang kanyang resources, ang kanyang kapangyarihan, at walang kakulangan sa kakayanan ng Panginoon. Kung sa ating kakayanan lamang ay kulang ito para masolusyonan lahat ng pangailangan natin sa anumang aspeto ng ating buhay. Pero kung ilalapit natin ito sa Panginoon at tayo ay maniniwala na lahat ay posible sa Panginoon, tiyak na sasagutin tayo ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Sa ating pagtatapos, pumunta po tayo sa Matthew chapter 13, verse 58. Konting lang po. Matthew chapter 13, verse 58. Sabi po dito, at dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa noon ng maraming himala. Katulad nga po nung nasabi ko kanina ay kung paano gumawa ng himala ang Panginoon noong mga unang panahon, noong mga panahong nandito pa siya sa lupa, ay kaya rin niyang gumawa ng himala sa panahon natin ngayon. Pero katulad nga nung sinabi dito ay dahil ayaw nilang maniwala sa Panginoon o kay Jesus, ay hindi siya gumawa noon ng maraming himala. Kaya ang susi ng katugunan ng Panginoon ay yung paniniwala natin sa Kanya o yung pananampalataya natin sa Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Lahat ay posible sa Panginoon. Ang kailangan natin ay hindi tayo mahadlangan o hindi tayo mapangunahan ng takot o anumang pwedeng makapigil sa atin upang hindi tayo maniwala sa Panginoon. Dahil sa Panginoon ay lahat ay posible. Dapat nating maalis sa ating sarili yung mga hindi natin paniniwala sa Panginoon, pagdududa natin sa mga bagay. Pero kailangan nating maniwala sa Panginoon. Dahil lahat ay posible sa Kanya, sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kabutihan, lahat ay posible sa Panginoon. Kaya't salamat sa Panginoon sa umagang ito. Tulad nga nung sinabi ko kanina ay naniniwala ako na
meron tagpo sa ating buhay na gumawa ng himala ang Panginoon, na masasabi natin ay lahat ay posible sa Kanya. Ang pag-ibig ng Panginoon ay laging laan sa buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon, anuman yung ating pinagdadaanan, anuman yung ating mga nilalapit sa Panginoon, patuloy lang tayong maniwala sa Kanya na Siya ang tutugon at sasagot ng ating mga panalangin. At Siya ang gagawa ng lahat ng bagay para sa atin. Tayo lamang ay maniwala at magtiwala sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa ating paglapit sa Kanya. Laan ng Panginoon na tugunan ang ating mga pangailangan. Tayong ay maniwala at manampalataya sa Panginoon. Tulad niya nung nabasa natin, hindi kikilos ang Panginoon kung tayo ay hindi maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, at pinapasalamatan. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo na may buong puso, O Diyos. Kayo po ang may lalang ng lahat ng bagay, Panginoon. At kilala niyo ang inyong mga anak, Panginoon, bago pa man kami namuhay sa mundong ito, Panginoon. Alam niyo na, Panginoon, kung ano yung magiging takbuhin ng aming buhay. Kaya't masasabi namin ay lahat ay posible sa inyo, Panginoon. Walang bagay na hindi niyo kayang tugunan. Walang pangailangan, Panginoon, na hindi niyo kayang sagutin, O Diyos. Walang karamdaman, O Diyos, na hindi niyo kayang pagalingin. Ayon sa inyong kalooban, O Diyos. Kaya lumalapit kami sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo ang inyong mga anak na magpatuloy kami sa paniniwala namin sa inyo. Huwag kaming mabulag, Panginoon, ng anumang kahinaan namin, Panginoon. Kung ano man yung makita namin na hindi namin kaya. Huwag kaming magbase sa ganoon, Panginoon, kung hindi makita namin yung inyong pagsama, Panginoon, at katugunan sa aming mga dalangin. Salamat sa inyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay, O Diyos, sa inyong mga anak. Maging sa buong araw na ito, Panginoon, sa pagpasok sa school, O Diyos, sa trabaho, Panginoon, sa kung anumang kailangan gawin ng inyong mga anak, Panginoon. Kayo po ang sumama. Kuban niyo po ang bawat isa ng inyong banal na dugo, O Diyos. Kayo po ang patuloy na gumabay, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magliwanag, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak. Kayo po ang patuloy na maitaas, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Mula sa araw na ito hanggang matapos ang kanilang kailangang gawin, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Mamuhay kami, Panginoon, sa aming pananampalataya at hindi sa kung ano lamang amin nakikita dahil kayo ang aming Diyos at lahat ng bagay ay posible sa inyo. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Gabayan po tayo ng Panginoon at alam ko po na kung ang Panginoon ang ating lalapitan, lahat ay may katagunan sa ating panalangin dahil Siya ang Diyos at lahat ay posible sa Kanya. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alinlangan, tayo lamang ay maniwala at manampalataya sa Panginoon dahil ang Panginoon ng ating Panginoon at ay walang imposible sa Kanya. Maraming salamat po sa bawat isa. Magandang umaga po.